Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome or welcome back po dito sa Bono Magos. My name is Angel Francia. You can also call me Bono Magos. Ayan, ako po si Bono Magos. So, anyway, in today's video, collective, okay, para po ito sa lahat ng mga zodiac signs. So, lahat kayo dito ay welcome, irregardless ko anong zodiac signs ninyo. Now, sa video na to, collective, alamin natin kung ano bang nangyari, okay, sa relationship ninyo, sa love and relationships ninyo. Bakit hindi nag-work ang relationships ninyo? Okay? Kung naghahanap po kayo ng katanungan, no, anong dahilan bakit hindi nag-work? But maybe for some of you, yung ilan sa inyo, alam nyo na ang dahilan. Okay? So, yung iba din dito naman viewers, okay, mga ibang zodiac signs, siguro mako-confirm. Okay, mako-confirm ninyo dito na yun nga ang dahilan. But for some of you na curious pa rin or naghahanap pa rin ng sagot or kasagutan sa mga, yun nga, may mga tanong kayo. Gusto nyong malaman kung bakit, ano ba talaga ang reason. Okay? Siguro may makakutob na kayo, okay, yung iba sa inyo, i-confirm natin dito. Dito din po ninyo ma-confirm na yung mga kutob ninyo, okay, totoo. Or talagang masasabi na, yun nga ang kutob ko. Tama yung kutob ko, na yun nga ang dahilan. Okay? So, ayan. Again, because this is a general reading, paalala lang, collective, this is a general reading. Okay? So, hindi lahat makaka-resonate nito, sad to say. Okay? So, ayan. Excited na ako malaman. Okay? And I'm so sorry, unang-una sa lahat, okay? I am so sorry na hindi nag-work ang relationships niyo. No? I think, alam niyo naman na let's just say na si God and the universe at mga divine masters, divine spirits, I think gusto nilang na wag nyo sanang isipin na this is sort of like a punishment for you or like why do you have to suffer? It's just that, you know, sometimes God doesn't explain to us in words. Okay, sometimes minsan kasi hindi natin nakikita. Saka lang natin na-realize na, kaya pala hindi nag-work yung relationship namin kasi merong pang mas better na ibibigay sa akin ang universe or si God. Okay? Just think like that. Ganyan lang ang ating, isipin natin na ganyan lang. Okay? Para, you know, again, I'm so sorry na hindi nag-work, no? Ako dumaan din ako sa relationship. Madaming kong relationship in the past na hindi nag-work. And now, by this age, I realized na kaya pala hindi nag-work kasi meron palang taong darating na para talaga sa akin. Okay? So, ayan. Sa mga curious pong malaman kung bakit hindi nag-work, let's start. Spirit guides and angels, this is for our collective. Bakit hindi nag-work? Okay. First, tignan natin yung situation. Tignan natin kung ano yung naging situation at first. Okay. Curious ako. Anong naging situation before or right now? Okay. In the past, maybe, anong naging situation? Or ano nang naging situation ngayon? Okay. Take it how it resonates, no? Blowing kiss. So, at first, nag-uumpisa, nagkainlawan kayo. You think, some of you talagang akala mo unconditional love. Okay, at first, there was giving and receiving. Ayan, there was affection. Talagang kilig na kilig. Siguro, sa umpisa, talagang intense ang chemistry. Lagi kayong nagdi-date. Okay pa ang lahat. What happened? No? Tingnan natin. What else? Love call. Siguro yung iba sa inyo, nung una lagi kayo nagtatawagan. Right? Lagi kayong nagchat-chat, araw-gabi, ayan, nagkukumustahan, chat, call, video call, voice chat, lahat na ng klase ng communication. Okay? Unang-una, ang galing mag-express ng pagmamahal. No? There was an expression of love, pagkausap yung isa't isa, andyan, nafe-feel mo ang kilig. Hindi yan mawawala, no? And there's a lot of messages of love, either
from you or from him or from her. Either from you or from your person, no? Either ikaw yung laging nagpapadala ng mensahe ng pagmamahal. Alam mo yun, love bombing. And I feel like, why do I sense na yung iba sa inyo kahit wala na kayo, kahit hindi nag-work ang relationship ninyo, I think yung person mo ngayon iniisip ka pa rin. Oh, bakit kaya? Okay. Next situation, you have heartbroken. Okay. Yung iba sa inyo, okay, heartbroken din siya. Okay, nasaktan din siya na hindi nag-work. Deeply hurt din ang person mo at sad and feeling lost for some reason, grieving and in despair dahil sa breakup, dahil naghiwalay kayo. Okay. Next situation, grounding, performance growth. Yung relationship kasi ninyo, there was not walang strong foundation eh. Ito kasi yung grounding, this is where your stability comes from, okay? So walang strong foundation ng relationship ninyo, kaya siguro diyan nagkaroon ng problema. Yung iba, hindi lahat, okay? Walang stability, walang security ang relationship ninyo. Kumbaga, siguro yung iba sa inyo walang label, hindi klaro kung ano ba talaga kayo. Siguro yung ganyan yung iba sa inyo. Hindi lahat. Okay? Next. Wedding rings. Yung iba sa inyo, either kasal na kayo, pinakasalan ka, plano kang pakasalan, everlasting love, there was devotion. Either yung iba sa inyo talagang kasado kayo, kinasal kayo. Okay? Nagkaroon ng kasalan, ayan. Pinakasalan ka, I'm sorry. Yun nga, may kasal. Or maybe yung person mo married na for some reason, yung iba sa inyo married na ang person ninyo, babae man or lalaki ang person ninyo. I think yung iba din naman is, nasisense ko din dito na ikaw ang gusto niyang pakasalan for some reason. Ikaw ang gusto niyang pakasalan. Next, ship. Cutting ties. Right now, either yung person mo or ikaw, you're trying to move on, or you are in the process of moving on, or totally nang naka-move on, ikaw or siya. Either that. Okay. Ayan. Why also do I sense, yung iba sa inyo, hindi lahat, okay? Gusto ko niyang puntahan for some reason. Engagement ring. Partnership and union. I think ikaw talaga gusto niyang makasama eh. Ikaw yung gusto niyang bigyan ng engagement ring. Gusto niyang ma-engage. I think for some reason, yung person mo is gusto niyang maayos. Or maybe binigyan ka ng engagement ring in the past. Nagkaroon kayo ng union. When I say union, there's a bond. Even sexual. Why do I sense? If not, yung iba sa inyo, parang yan na lang ang kulang. There's something about yan na siguro ang kulang. Parang commitment na lang ang kulang. Okay? Pero there's something na nangyari. Okay? Dito na natin malalaman. Let's take a look at the bottom. You have not enough. Okay. One of the reasons na I think hindi nag-work is some of you, yung iba sa inyo, sineself-sabotage ninyo ang relationship because of ego and fear. And some of you, there's a lot of frustrations coming from you. Lacking confidence. Wala kayong confidence, walang tiwala. Parang, for you, it's not enough. There is this, or maybe yung person mo, naghahanap pa rin ng iba dahil hindi siya satisfied. There is this energy. Yung iba sa inyo, hindi lahat ha. Yung iba sa inyo, the reason why hindi nag-work is yung person mo hindi satisfied sa relationship ninyo. Kaya hindi nag-work. Or ikaw. Yung iba naman sa inyo, viewers, yung mga zodiac signs dyan, yung mga nanonood, some of you, hindi kayo satisfied. Kaya siguro nyo din iniwan or like, kaya hindi nag-work. Self-sabotage. May takot, for some reason, natatakot kang, some of you, yung iba sa inyo natatakot mag-open up, natatakot magtiwala, natatakot for some reason. Why? Bakit kaya? Alright, tignan na natin yung situation. I mean, yung reason. Tignan natin kung ano natin dito yung reason. Alright, ano ang rason?
What's the reason? Bakit hindi nag-work ang relationship ng ating collective? Ano bang nangyari? Anong nangyari, Spirit Guides and Angels, sa relationship ng ating collective? Five of Cups. Okay. The reason why boring ang relationship, boring, parang walang pagmamahalang nangyayari. Yun nga, Five of Cups, there is this feeling of lack, not enough, hindi satisfied. Either sa'yo, ikaw ang nakakaramdam nito or siya. Okay. There's also this energy na laging mali ang nakikita niya sa'yo. Hindi niya makita ang mga magagandang ginawa mo. Hindi niya makita ang pagmamahal mo. Hindi niya ma-appreciate. Hindi niya makita. Hindi ka niya makita. This person doesn't see you for who you are. This person doesn't even appreciate you. Mga pagmamahal mo, pag-care mo, hindi niya maramdaman. Five of Cups, hindi niya maramdaman ang pagmamahal for some reason. Bakit kaya? Next, you have Queen of Wands. Yung iba sa inyo is, the reason why hindi nag-work because yung person mo, sad to say is, siyang lagi nasusunod eh. Ang Queen of Wands kasi, Queen of Wands is very empowering, intimidating, bossy. Siya ang laging nasusunod. There's something about pag-uugali ng person mo kaya hindi nag-work. Narcissistic. This is a sign of narcissistic. Yung lagi na lang niya ang sarili niya iniisip. Siya ang nasusunod, ako ang nauuna, ang gusto ko ang masusunod, ako. It's all about her or him. Wala siyang care sa relationship or sa'yo. Ayan o. I think naramdaman mo na wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam kung napupuyat ka, wala ka lang kinakain, pumapayat ka, or wala talagang care. Wala siyang care. That's the reason why hindi na work. Walang pagmamahal. Let's just say that. Walang pagmamahal. Sarili lang niya, iniisip niya o inuuna niya. Next, you have the Three of Pentacles. My third party. My third party or walang commitment. There's a lack of commitment. There's a lack of pagtutulungan. Ang Three of Pentacles, this is pagtutulungan, pakikisama. No, let's work this together. Let's work it out. Walang ganun. Walang ayusin natin to or let's work this out. Wala siyang kusa na even ayusin. If may problema sa relationship, ayaw niyang hindi siya humahanap o hindi siya gumagawa ng paraan para maayos. Yan ang reason why hindi nag-work. Talagang hindi mag-work. Pag ang tao walang kusa na kausapin ka, i-reach out ka na, ayusin natin to. Ano bang problema? Then that person obviously doesn't care kung anong mangyari sa relationship. Kung ninyo, kahit na mawasak na ang relationship ninyo. Okay? Next, you have the Three of Cups. Talagang may third party involved is the reason why. Now, why? I think some of you, yung iba sa inyo, yung person mo, slight lang ha, hindi lahat, na in love sa kaibigan mo or within your pinsan mo, kaibigan mo, best friend mo, kakilala mo. Parang nung may na-meet siya na pinakilala mo or something like that, a friend, dun siya nahulog. Dun siya nagkaroon ng affair or something like that by third party. And nasa sense ko, walang enjoyment sa inyong dalawa. Ang Three of Cups kasi, it's joy, fun, celebrating together. Yun nga, parang hindi masayang person mo sa'yo. Sad to say. Okay? Next, you have Eight of Swords. Eight of Swords. This person doesn't trust you. Ayan, lagi siyang nakatingin sa'yo. This person doesn't, kasi ng Eight of Swords, there's trust issues. Pag ang tao walang tiwala, hindi nakikipag-communicate. When a person doesn't trust his feelings
na maging vulnerable sa'yo, hindi siya mag-share, hindi siya mag-open up. Because trusting a person is, when you trust a person, pag may tiwala ka sa tao, sinishare mo lahat kasi nga may tiwala ka. So, yan ang nararamdaman niya sa'yo. Hindi niya kayang pagkatiwalaan sa lahat ng mga nalalaman niya. Hindi niya sinishare ang mga goals niya sa'yo. He doesn't even talk or she doesn't even talk to you. Like, this person, hindi siya open sa'yo. When a person is open, sinishare niya lahat. Mga pangarap niya, gusto niya mangyari, mga plano niya kasama ka. Now, this person doesn't talk to you, doesn't even communicate. So, paano yan? Paano mo malalaman na, ano ba bang plano mo sa atin? Ano nang plano natin? Ganon. That's the reason why hindi nag-work, right? Wala lang siyang pake. Magkita kayo, walang communication, siguro. Wala bang bonding na pag-uusap? Walang sharing, wala. Silent treatment siguro, yung iba sa inyo. Next, Four of Pentacles. Some of you may problema sa pera. Some of you, the reason why hindi nag-work kasi pera ang dahilan. Ang udlot, pera. Either nanunumbat na sa ginagastos, either there's something about pera talaga. Four of Pentacles. Siguro madamot. Ano pa? May trust issues din ang person mo. That's why hindi nag-work. Hindi kanya kayang pagkatiwalaan sa pera niya. Something like that, maybe. Four of Pentacles. Next, you have the Page of Wands. Immature. Okay, some of you, ang person mo, the reason why hindi nag-work, slight lang ha, bata pa kasi, nag-aaral pa, okay? Nag-aaral pa, madami pang matutunan. I think some of you, this applies sa mga millennials natin dyan. Nag-aaral pa siya and priority niya is pag-aaral muna, education. Ayan o, light bulb, education. Marami siyang plano para sa sarili. And also the reason why is may iba siyang plano para sa sarili niya. Hindi pa siya ready mag-commit. Ang pages kasi hindi pa ready mag-commit. Ang utak niyan mga yan pa is gusto mo nang mag-enjoy. Pages, once is enjoyment, fire, travel, gusto mo na mag-travel, gusto mo na niyang i-enjoy ang pagka-single niya. Ayaw mo na niyang magkaroon ng serious commitment. Okay. Next reason is kulang sa spark. Walang chemistry. That's why hindi nag-work. Walang spark. Pag nag-sex kayo, hindi niya maramdaman ang sarap. Joke lang. Oo, may ganun. Doon mo may feel ang chemistry. May mga ganun. Hindi sa pagmamayabang, but I've been in some relationships. Hindi naman like marami. Like, ma-feel, ma-differentiate mo eh. Okay. Pero there's the thing, kadalasan hindi nagsasama yung pagmamahal sa spark. When I say spark, at ito yung kilig-kilig, at ito yung parang, ito yung sinasabing, kumakate. Alam mo yung feeling na makate? Yung gano'n na hinahanap-hanap mo siya. Yan magsa-start ang jealousy. Once na nagkaroon na kayo ng sexual bond, sexual chemistry, ang chemistry nag-start yan sa halik-halik, hawak-hawak, until such time, diba, may mangyayari na sa inyo. Pag nagkaroon kayo ng bond at na-feel mo yung spark doon, pag perform na kayo ng sexual connection. When we say sexual connection, yung nagtutot na kayo, ito yung Ace of Wands. Diyan mo mapipil ang spark, even sa hug, even sa kiss, even sa paglalandi, even pag, yun nga, pag nagtutot na kayo every now and then, diyan na magsa-start ang jealousy, insecurity. So, yung problema sa inyo, walang spark. Kinahanap ng person or ikaw, either ikaw hindi mo ma-feel ang chemistry sa kanya, wala kang maramdaman na kilig, hindi ka attracted,
sa kanya, you don't find your person attractive, or hindi ikaw ang nakakapagpukaw sa sexual desire niya. May mga lalaki kasi na mahal nila ang babae, although meron silang na-attract sila sa isang babae for sexual reasons. Oo, totoo yan. Like, pangkama lang na babae. May ganun talaga. May pangkama lang na babae. Hanggang dun lang. But when mag-reset kasi ang mind nila na mas meron silang mahal. Pero when it comes to their desire, pag nakaramdam na sila ng kati-kati sa kanilang sexual organs, ang una agad nilang maano sa brain nila is sino yung masarap kasama sa kama, sino yung masarap ikama, yun. Kaya, pero dun lang. When it comes to plans, goals, hindi niya feel yung babae na yun. Ay, hindi kita feel, pangkama ka lang. O, ganun mga lalaki, na-differentiate nila. Iba naman ng babae. Pag ang babae, kung kanino sila nagkakaroon ng sexual bond, dun sila na fall in love. Okay? The sun. The reason why hindi nag-work is talagang hindi masaya. For some reason, either hindi masaya ang person mo sa'yo, or ikaw hindi masaya sa person mo. Walang happiness, walang joy na nararamdaman. Hindi siya masaya sa'yo. Yan ang reason talaga. Hindi siya masaya sa relationship ninyo for some reason. Next, the hangman. Hindi ka niya maintindihan. Okay, buksan ko ang ilaw. Hindi ka niya maintindihan. Feeling niya may sarili kang mundo. The reason why is, ang sinasabi ng person mo, na-feel ko sa energy na to is, magkaiba ang mindset ninyong dalawa. Talagang hindi kayo magkakaintindihan. Hindi ka niya maintindihan. Iba ang gusto niya, iba ang gusto mo. So wala. Talagang mag-aaway kayo. Kumbaga, hindi kayo naka-align sa isa't isa. Hindi kayo parehas ng goals, hindi kayo parehas ng gusto. Paano yan pagsasama? Iba ang gusto niya ng setup ng table, iba ang gusto mo. Iba ang gusto ng kainin, pag lumabas ka, nag-aaway kayo ng na. Yung ganun, kasi ang relationship, there is this, although there is polarity, there is mutual interest, mutual understanding. Pag walang mutual understanding, talagang talagang hindi kayo magkakaintindihan. Right? Walang bond kasi na mangyayari eh. It's sort of like friendship, diba? Kaya everything sa relationship, nag-start friendship. Pag nalaman niya na mahilig ka sa anime, mahilig ka sa ganyan, uy, ako din, mahilig ako. So, the start na ang communication. Uy, alam mo ba? Oo nga, si ganito. Uy, mahilig ka din pala ng kunyari, hunter. O, pares pala kayo ng favorite yan. O, pag napapag-usapan ninyo si Killua, yung mga characters, isip ko tapos nare-recall nyo, o diba, may bonding nangyayari. Pero pag wala, it's lonely, silent, walang communication, walang connection, walang interconnection, okay? Next, the reason is the hermit. Emotionally withdrawn ang person mo or may sariling mundo. Yan ang reason na hindi nag-work. And when a person is closed off, ang hermit kasi closed off mga ito, emotionally withdrawn. Ayaw nilang sila, mga aloof, sila yung tinatawag na loner, mga weird, may mga kaibigan ka na gusto mong marunong din sana siyang makisama, pero ganun ako. Pumupunta sa kwarto, magkukulong, and then ma-misinterpret. Okay? And then, dyan na magsisimula ang away na, bakit di ka man lang lumabas? Papakilala kita sa mga kaibigan ko, pinapaya mo naman ako. Doon na mag-start. Tapos hindi mo maintindihan ng person mo kasi ganun siya. Introvert siya. Okay, introvert siya. Ayaw niya ng mga taong, hindi ibig sabihin na ayaw niya ang kaibigan mo, ayaw niya makipagsalamuha, ibig sabihin hindi niya gusto. May mga tao kasing introvert talaga. Hindi sila comfortable. Kagaya ko, hindi ako comfortable sa maraming gatherings. Okay, umaalis ako. I cannot handle big gatherings or mga weddings, mga birthdays, mga ganyan. Kaya, I'm a very introverted person. Ayan, napipilit lang. I find it very talaga, uneasy.
So, yan ang reason. Hindi mo maintindihan ang person mo. Lagi siyang, kunyari, pinakilala mo siya sa side ng family mo. And then, na-misinterpret ng mga kapatid mo, na bakit ang hirap niyang pakasamahan yung girlfriend mo or boyfriend mo, hindi nakikipagkwentuhan. Kasi may mga taong introvert. Yan yung mga taong introvert. Akala mo, di marunong makisama, pero introvert lang talaga sila. Alright? Next, Four of Swords. Meron talagang sariling mundo. The Fool. Ayaw magkipag-commit. Yung person mo, girlfriend or boyfriend mo, non-committal. Isip bata or happy-go-lucky, yung bang hindi mo maasahan. Ng Fool, hindi mo maasahan. Sa bagyo, may boyfriend mo, parang hindi ka naman tinulungan, gano'n. Hindi mo maasahan. Okay, parang, yun nga, pag mga seryosong bagay, hindi mo maasahan. Naalala ko noon ng boyfriend ko when I was in college. Lumipat ako ng boarding house or apartment. Kasi, bakit pa ako lumipat? Because gusto ko mas malapit sa university na, pinapasukan ko. It's so confusing kasi, lagi kami magkasama lunch, hatid sundo sa school, and then pag nagsama kami ng gabi, hatid niya ako sa school kasi may kotse siya. And inchik siya, Chinese. And hinahatid niya ako sa umaga. Pag magkasama kami at paggabi, pag kunyari, like especially if Sunday or sa weekend, di ba, Monday na. So, ihahatid niya ako. After kami mag-breakfast sa Jollibee or ganyan, hatid niya ako sa school. And then, magkikita na naman kami lunch. And then, babalik na naman siya sa work niya or ako naman back to school. And then, paghapon na naman, susundo magkikita kami, magdi-dinner. Minsan lang siya nag-stay sa apartment ko. Pero, nung lumipat ako ng apartment, wala siya. Hindi mo maasahan, yung mga ganon. Hindi mo The tower, laging magulo, lagi ka nag-aaway. Tower, laging magulo. Magulo ang either ang utak ng person mo or wala talaga. Walang foundation. Magulo for some reason. Okay. Next, the Empress, the Hierophant, last few cards. 9 of Pentacles, 6 of Cups, 7 of Cups, 7 of Pentacles. Second look at the bottom. Page of Pentacles. The reason why hindi nag-work for some of you is pera lang ang laging isip ng person mo. Look at this person na nasa mata niya. For some reason, pera lang ang habol niya sa'yo. Pera lang ang gusto niya. Kaya siguro, pag time na ikaw naman, pag ganyan kasi, pera lang ang habol. Kakausapin ka lang pag alam niyang may makukuha siya sa'yo. Pero pag wala na, itsapuera ka na or parang iiwan ka na sa ere. Alam naman nyo yan. That's the reason. I think alam nyo naman yan. I think you know, yan ang alam nyo na yan ang reason. And I think some of you, meron na yung gut feeling na pera lang ang habol niya sa akin. But kasi sa sobrang pagmamahal natin, yun nga, nagtatalo ang ating isipan at puso, right? Hindi mo makita. Maybe even your friends or family, sinasabi na, pera lang ang habol niya sa'yo, ba't di mo pa siya bitawan, ganon. And the such time na maubos na ang pera mo, wala na. Hanggang kailan kayo magigising? But I think some of you nagising na. Nabigay niyo na lahat. Walang nangyari, right? So, hopefully, dun sa mga iba pa na, it's not too late pa. Right now, andyan na yung red flag. Hopefully, maliwanagan kayo na magkaroon kayo ng courage na totally makalit go. Kasi hindi mo makukuha ang pagmamahal niya hanggat hindi maubos ang pera mo. Huwag mo naman sanang mangyari na hanggang ubusin niyo muna yung pera mo sa kan mo totally na ma-realize na wala ka nang maibigay. Wala na. Wala pa rin nangyari. So,
'Diba? Talong-talo ka kasi ubos ng pera mo, wala ka pang nakukuha na pagmamahal sa kanya, no? So I hope at the first sight of red flag, back out na. Ay, no. Back, red flag to. Wag na. Ayan o, Seven of Pentacles. I think ang plano ng person mo is, some of you, the reason why hindi nag-work, wala kayo naiipon, nag-aaway kayo sa pera. Nag-aaway kayo sa investment, sa negosyo, pinag-aawayan nyo ang negosyo. Seven of Cups, may ibang gusto or may ibang pangarap ang person mo. Seven of Cups kasi is desires, fantasy, and dreams. May iba siyang gusto. Ayan, nakatingin siya sa lalaking, pinapangarap niya siguro yan. Ibang pangarap niya na tao, hindi ikaw. Sad to say, collective. Six of Cups. Yung partner mo, person, the reason why hindi nag-work, walang care. Walang pagmamahal, walang caring. Walang pag-aaruga. When you don't care a plant, mamamatay. It's the same with relationship. Ganon. Nag-gets ninyo ang logic, ang explanation. Pag hindi mo inaalagaan ang relationship, just like the plant, di ba? Ano mangyayari sa plant pag hindi mo inaalagaan, dinidiligan, metaphorically, dinidiligan, walang sex life, hindi na nadidiligan, talagang wala, hindi mag-grow ang plant, hindi magpo-flourish, hindi magbo-bloom. Same with relationship, hindi magbo-bloom ang relationship, hindi, di ba, mamamatay. Oh, that's the reason why hindi nag-work. Ano pa? Hierophant, kulang sa commitment. Yung person mo hindi seryoso, and some of you kahit pa anong counseling ang nangyayari, wala. Useless ang counseling. Hindi rin nakikinig sa mga payo mo, ang person mo. Hindi kanya pinapakinggan. Ako nga, naiinis ako sa person ko lagi nag-aaway. Hindi siya nakikinig. No, 'di ba? Nakakairita, no, hanggang sa time na siguro sasabog na tayo. Yan at makikita yung pag-ugali. Hindi naman lahat sa oras na hindi siya nakikinig. Mainis ka lang pag hindi ka papakinggan, right? The Empress. Kaya hindi nag-work kasi yung iba sa inyo walang anak. May nang kulang. Or nakabuntis siya ng iba, the Empress. The Empress card is pregnancy or giving birth or a child. So, yun na pick up ko. Yung iba na hindi nag-work kasi nakabuntis siya ng iba. May anak siya sa iba. There's something about having a child with another was a problem or naging problema. Yan ang pulot dulo ng away. Ayan, nakabuntis ng iba, yun nga. Or yung iba sa inyo, hindi lahat makaka-resonate. The reason why hindi nag-work kasi wala kayong anak. Pag walang anak, maghanap talaga ang lalaki o babae na, either walang anak. Let's just say that. Alam nyo nang mangyayari pag walang anak. Maghanap ng ibang mabubuntisan or magpapabuntis sa iba. Something like that. Walang anak, hindi nag-work. Okay? Nine of Pentacles. Tayo nag-aaway because hindi nag-work kasi ano yung person mo? Magastos, irresponsible, ungrateful and irresponsible. Mawaldas-waldas ang pera, shopping, pera. Ayan, kinaksen ng pera, party, napuno ka na siguro. Ayan, magastos sa pera kaya hindi nag-work. O walang pera talaga totally kaya hindi nag-work ang relationship. Okay, so sinong nakaka-resonate? Let me know in the comments. Ayan. Ngayon, tignan natin. Wait lang. Okay, mga madaman, sir, pasensya na. Pinatay ko yung ilaw kasi init. Alright, now, ngayon naman, tignan natin kung ano yung mga, so makaka-resonate lang ha. So, hindi lahat makaka-resonate nito. Titignan naman natin ngayon, ano yung mga pag-uugali na ayaw niya sa'yo. Okay, baka, para maybe yung iba sa inyo hindi aware
Okay, baka hindi kayo aware na ito yung nakikita niya sa'yo. Ito yung mga nakikita niyang ugali. For some of you, kaya hindi nag-work. Kasi yung iba sa inyo, kaya hindi nag-work. Okay, I don't want to be one-sided. Okay, gusto ko din makita. May marong din kasi talagang relationship na, kasi this is a general reading. Meron talaga naman na hindi mo mapipilit ang tao pag ayaw nyo. Kasi there's something wrong about some of you. Kaya, you have to be mindful and you have to be aware na maybe kailangan munang may magbago sa inyo. But the thing is, when you know yourself, kung kilala mo ang sarili mo, hindi ka magigilty. Right? Pag may nagsabi sa'yo na, pokpok ka or sinungaling ka, kung alam mo naman sa sarili mo na hindi ka pokpok at hindi ka sinungaling, then hindi ka dapat maapektuhan, right? Because you know yourself. Kilala mo ang sarili mo. Kasi kung hindi mo kilala ang sarili mo, lahat ng binabato sa iyo, mako-question mo na parang magkakaroon ng validation na and then magre-react ka. So that means guilty ka. Okay, yan ang ng tao eh. So let's see. Ano naman kaya ang nakita nilang hindi nila nagustuhan sa paghugali mo? Collective. Depression. Lagi ka na lang depressed sa buhay. Very unattractive yan. Okay? So maybe the reason why ayaw magstay ang person mo because you are depressed. Lagi kang nadidepress. Let's say, ano ba? Ayoko naman na ihalin tulad ang depression sa baliw. But nakahilera yun, di ba? Kasi lahat ng mga taong nadidepress, pag lumala, nababaliw sila, napupunta sa mental, right? So, may mga tao kasi na ayaw nilang sa taong mga gloomy, depressed, mga taong, hirap pasayahin, hindi masaya sa buhay. That's very unattractive. It's the same with, in comparison sa taong, pag nakita ka ng grupo na masaya, nagtatawanan sila, di ba parang there's this urge na parang gusto mong sumali. You wanna join the crowd. Pag may pumunta ka sa disco house, club house, or, disco party, pag may nakita kang nagsasayawan ng mga kaibigan mo, there is this urge na you wanna join the party, you wanna be part of the happiness, but you wanna stay away from people who are depressed, right? Ayoko sa kanya, nakaka-depress siya. So maybe that's why. Ang mga taong ganito, sila yung, maybe some of you work on your depression, you work on your sadness first. Okay? Next, you have rejection. The reason why hindi nag-work, maybe some of you, collective, hindi kayo aware, nasaktan ninyo ang person niyo because of rejection. Ni-reject niyo siya. Now, ito naman, may good side and bad side. Rejection, I think yung person doesn't know how to handle rejection. Siguro humingi siya ng malaking pera, hindi mo napagbigyan. Talagang wala, right? Hindi natin pwedeng i-base dyan ng pagmamahal. So, depende sa situation. So, take it how it resonates. Ang sinasabi ko lang, the reason why ang ayaw niya sa'yo is hindi mo siya napagbigyan. Maybe, yung person mo gustong itry yung ibang sex position. Like, gusto niyang ma-experience yung 50 Shades of Grey and hindi mo feel yun. Siguro gusto kanyang i-sex sa puwet. O may mga lalaking ganon. Babe, try natin. Ayaw mo ba ng try nga natin yung sa puwet, ganon. And then ikaw hindi mo feel. Right? Na-reject siya. Nagkaroon ng parang feeling niya, ni-reject niya yung request mo. Hahanapin niya yan sa ibang babae. Kasi that is his fantasy. Now, some of you, nagulat ako kasi meron palang mga babae na
hindi marunong mag-blowjob. It's part of a relationship, yung sex. Kaya wag kayong, dyan. May mga babae na hindi marunong mag-blowjob. Pag ang lalaki, nasanay siya na bino-blowjob siya all throughout his relationship at hindi mo nabigay yan, hahanapin niya yun sa iba. Maghanap siya ng babae na kaya siyang i-blowjob. Diyan na magsisimula ang third party. Right? Nakakaano ng babae ng lalaki ng affair. So, rejection. Next, ego. Mataas ang ego ninyo. Collective. Some of you, mataas ang pride. Di marunong mag-sorry. Ayan, ego. Mataas ang pride daw. Kaya hindi nila nagustuhan sa'yo. Next, you have desire. May iba siyang gusto talaga. Desire, lumabas, di ba? May iba siyang desire. May mga desires na hindi mo fulfill sa kanya. Desire, like, yun nga, 50 Shades of Grey, gusto niya maranasan na, may mga lalaki kasi na intense when it comes to sex. Gusto kang itali, mga chains, mga gusto na marasan mga toys, klase-klase ng toys, vibrator, hindi mo feel yung mga yan. Right? O wala. Parang naboboard siya. Ano ba naman to? Hahanapin niyo yan pag makakanap siya ng chance na may babaeng go na go sa mga ganyan. Doon na. Trauma. Yung person mo may trauma pero hindi mo nakita siguro collective. May trauma siya kaya may problema sa relationship ninyo. Yung trauma yan, malaking epekto yan sa relationship. Okay? Wala ako ng pamaypay. Pag ang person may trauma, kagaya ko, may trauma ako. Kaya very challenging ang relationship namin ng person ko. Trauma siguro na rape, trauma na naloko, sa pera hindi na trauma. Pag na-trauma ka, trust issues talaga malaking bagay. Okay? Next, you have judgment. Okay? The reason why collective is yung person mo nami-misjudge mo siya. Okay? Yeah. There's misjudgment na nangyari. Control. Feeling niya masyado kang controlling. Yan is the reason. Yan ang mga bagay na hindi niya gusto sa'yo. Masyado kang controlling for some reason. So, makaka-resonate lang Next, you have insecure ka. Lagi kang nagsilosa. Yan ang ayaw niya. Very insecure ka. Wala kang trust. Lagi kang nagdududa. Inaaway mo siya sa tawag, sa text. Parang hindi naka-reply. Yan na. Insecurity kasi, hindi ka secure. Lagi kang nagdududa. Lagi mo siyang pinagdudulahan na ganito. Wala kang tiwala. And pag ang lalaki o babae insecure, naghahanap ng away. Kasi lagi na silang magkaroon ng, mahal mo ba talaga ako? Gusto ko makita ang pagmamahal mo. Ganon. Okay? Let's take a look at the bottom. Dependency. Masyado kang codependent for some reason. There's dependency sa parents, sa mga kapatid. Kumbaga, ang isa sa mga reason ayaw niya sa'yo is hindi ka makapag-decide para sa inyong dalawa. Yan din ang ugat minsan sa problema sa relationship. Laging nandyan ang parents mo, buntot, mag-asawa na kayo. Yung bang hindi nyo pinapriority siya. Siguro, nakita niya. Ayoko kasi. May ganun kaso Okay, so anyway, collective, yan po ang reason kung bakit hindi nag-work ang relationship. Possible reasons. Okay? So, sa mga naka-resonate, let me know. Please, feel free to leave a comment down below. Ayan. And don't forget to like this video. Abangan nyo next time ulit, mga love readings. Okay? For collective. Maraming salamat. Now, collective, huwag muna kayong alis. Okay? Kasi, sa mga naghahanap ng panggayuma, okay, may ino-offer akong perfume oil. Hindi lang siya pabango. Hindi lang siya pabango. Perfume. Pang-akit pa siya. So may benefit, no? So kung naghahanap kayo ng pabango na may dalang benefits, then try nyo tong aphrodisiac perfume oil. Pampaamo, pampaakit, at panggayuma sa person ninyo na gusto nyong kayo lang ang mamahalin. Alright?
Na kaya muna kayong aalis kasi may mga i-flex ako. Now, take your send your screenshots sa mga items na gusto nyo bilhin sa Bono Magos Facebook page. Ito po yung Facebook page ko. Merong 2.4 likes and 4.5 followers. I-follow nyo ako dyan kasi may mga promo ako, may mga announcement. Lagi akong active sa social, sa Facebook. Okay? Engagement, namimigay din ako mga libreng items. Ayan, this Christmas, mamimigay ako ng free items sa mga followers ko sa Facebook page. Kaya, kung gusto yung, who knows, mapili ko kayo, right? Malapit ang Pasko. Ayan. So, collective, maraming salamat. Let me know if naka-resonate kayo. I-confirm ninyo na yan nga ang dahilan. Okay? Ayan. So, I'm so sorry. Don't worry kasi I believe na there's a reason bakit hindi nag-work. At if hindi man nag-work, okay, it doesn't mean na you don't deserve love. Don't ever think. Talagang hindi nyo lang na-meet pa yung talagang tao na para sa inyo. So, don't give up on love because love is the most wonderful, powerful emotions in the world. Okay? So, yan po. Maraming salamat. Sending you all love. Sending you love vibrations. Sending you healing, positivity, and love vibrations, mga madam and sir. Ingat po at maraming salamat. God bless. Huwag po na kayong alis. Okay? I'll be right back. Sa mga mahilig po or naghahanap po ng mga powerful amulets, okay, sa mga lalaki natin dyan na hirap makahanap ng mga pampaswerte, then this is your chance po. Meron po tayong Phra Somday Amulet. Galing po itong Thailand. Okay? It is known as the king of amulets po, ang mga Phra Somday Amulets. It offers strong protection and wards off dangers, enhances luck, and invites positive opportunities, grants spiritual guidance and blessings, brings prosperity and financial abundance, fosters harmony and positive energy, assists in overcoming obstacles and challenges, guards against negative energies and entities, and promotes spiritual growth and enlightenment. Sa mga interesado pong bumili, this is only 1,000 pesos po. If you can search the internet, lahat po ng mga genuine or mga talagang genuine po na mga Phra Somday Amulet nagpa-price po ng mga halos 4,000 to 10,000 po. Pinakamura na po ito na offer galing Thailand. So, if ayaw pong maubusan, take a screenshot at i-message nyo po ako sa Bono Magos Facebook page. And for more information, more uses, and more information about Phra Somday Amulet, just visit my website, www.bonomagos.com. Ayan, mga madam and sir, gusto nyo ba na maakit ang mga person ninyo? Okay, gusto nyo ba na mapamahal sila sa'yo? Gusto nyo ba na kayo lang ang gusto niyang mahalin? Now, this is your chance. I-try nyo po ang aking perfume oil. Hindi lang po siya perfume oil, no? Hindi lang siya perfume or pabango. Okay, you can use this as cologne or perfume. Ayan, ipahid nyo lang sa likod ng tenga ninyo or sa kamay ninyo. Ayan, gamitin nyo lang siya na parang pabango. At yung benefits po niya, pwede nyo gawing pang-akit sa mga taong gusto yung maakit. And also, pampaamo din po sa mga kaibigan, ka-workmates, sa mga boss ninyong, parang hirap pasayahin. And especially sa mga gustong gayumahin ang kanilang person. Okay? Because, ang benefits po dito is, aphrodisiac siya. Pampa-in love. Okay? Kung gusto yung ma-in love ang person ninyo, gusto yung kayo lang ang mahalin niya. Alright? So, this is your chance. It's only 400 pesos, of course, plus shipping sa gustong bumili. Okay? Take a screenshot at i-message niyo po ako sa Bono Magos Facebook page. Ayan. For more information about sa item, just visit my website, www.bonomagos.com. Sa mga naghahanap naman po ng panghatak ng pera para dumami ang inyong pera, mga madam and sir, ayan, sa career ninyo, sa business, or even sa mga personal financial goals ninyo. Ayan, this is money magnet oil
or tinatawag nating perfume oil. Bakit perfume oil? Kasi pwede nyo pong gamitin as perfume. Yes, hindi lang po ito pabango. May dala po siyang pampaswerte. Okay, this is blessed and infused with Usui Reiki. Na alam naman natin na ang Reiki is one of the pinaka-powerful divine life force energies, no? Very, very popular ito sa lahat ng mga spiritual healers at lahat ng mga gumagamit ng crystals. Ayan, ini-enhance ng power ang mga crystals na again, ini-infuse din ito sa lahat ng bagay. Ang Reiki po, kahit anong bagay, pwedeng malagyan po ng Reiki energy. So, dahil dito sa money magnet oil na to, hindi lang po ito infused, aside sa may infused Usui Reiki energy, may bisa po din ito na pang magnet ng pera at tumakas ang inyong kaperahan. Now, I have many feedbacks na. Kaya marami na akong nakukuhang feedbacks dito. Mga business nila lumago, dumami ang pera, mga online sellers sa live selling, laging sold out ang kanilang mga binebenta. So, wag ka nang magpahuli. If you want, this is only 400 pesos. Perfume na siya. Okay, unisex po, pwedeng pang lalaki, pwedeng pang babae. So, 400 pesos plus shipping. So, if you're interested, just take a screenshot at i-message niyo po sa akin sa Facebook page, Bono Magos. Okay, for more information about paano gamitin ang perfume oil na to, okay, Money Magnet Perfume Oil infused with Reiki energy, just visit my website, www.bonommagos.com. And for more products and more information how to use and descriptions of product, just visit my website. Ayan po. Maraming salamat. Ayan, sa mga naghahanap po ng mga spell jars, meron po ako. This is 500 pesos. So, if naghahanap po kayo ng spell jars for love, spell jars for money, spell jars for abundance, for protection, for health, any problem na meron kayo or gusto nyong magawa ng solusyon, ayan, meron po ako. So, just visit my Facebook page, pag-message po kayo doon, take a screenshot at sabihin nyo lang sa akin kung anong spell jars ang gusto nyong ma-avail. Okay? 500 pesos po. Now, for more information, just visit my website, www.bonomagos.com. Sa mga naghahanap naman po ng mga crystal necklace na may dalang swerte or may dalang mga benefits, ayan, isa po dito is lapis lazuli. Maganda po ito sa mga estudyante or nagtitake ng mga exams like mga NCLEX or civil service exams or yung mga hirap makahanap ng trabaho. Isa din po ang lapis lazuli na makakatulong sa career ninyo. And isa ito sa mga the best stone para makapag-focus ang inyong mga estudyante o pwede niyong regaluhan ang inyong mga anak, lalaki man or babae. Ayan, lapis lazuli. This is only 500 pesos. Okay, sa gustong bumili, just take a screenshot at i-message niyo po ako sa Facebook page, Bono Magos. I-send nyo po sa akin yung mga screenshot ninyo sa gusto nyong bilhin. Mga item na gusto nyong bilhin. And for more information about sa uses and benefits ng ating lapis lazuli crystal necklace, just visit my website, www.bonommagos.com. And we also have tiger's eye necklace sa mga madam na mahilig magsuot ng mga necklace na may dalang swerte, proteksyon, at protection din sa safe travel. So, atong tiger's eye na to, dalawa ang may bibigay niyang protection sa'yo. Protection sa mga mangkukulam or mga voodoo, kulam, mga psychic attacks, ayan, evil, dark energies. And also, isa ito sa mga stones na ginagamit sa mga nagbiyabiyahe because it will protect you from any dangers. It for safe travels, ayan, isa din po ito sa mga stones na ginagamit sa mga mahilig mag-travel, magbiyahe, ayan. So, sa mga gustong bumili, this is only 500 po. Lahat po ng mga crystal necklace ko, 500 pesos po because this is non-paid, hypoallergenic po.
guaranteed na hindi po kayo mangangati at hindi po ito mangingitim sa lieg ninyo. Ayan, so maganda to or pwede ito sa mga masiselan or maarte ang kanilang skin or very sensitive ang kanilang skin. Ayan. Sa may gustong bumili, just take a screenshot of the crystal necklace na gusto nyong bilhin at i-message nyo po sa akin sa Facebook page bonomagos.com. Now, if you want to know more about the uses and benefits ng aking mga crystal necklace, just visit my website, www.bonomagos.com. Now, next, we have the clear quartz na kung gusto ninyong matanggal lahat ng mga toxic, heavy energies na kumakapit sa inyong aura at gusto nyong mag-cleanse ang aura ninyo, then this is the best choice na crystal na pwede sa inyo. Clear quartz. Okay, 500 pesos din. Ayan, just take a screenshot kung gusto yung bilhin. And for more information about crystals, uses, and benefits, again, just visit my website, www.bonomagos.com. Next, we have red coral. Ayan, necklace. So, sa lahat po ng mga namumblema, paano nila mabayaran ng kanilang mga utang, then this is the best crystal necklace na para sa inyo. Hindi lang yan ang benefits niya, okay? For more uses and benefits ng red coral, please visit my website, www.bonomagos.com. Next, we have Amazonite necklace. Sa mahilig po sumali sa mga casino online, mahilig sumugal, okay, this is the best crystal necklace na para sa inyo po. Lalaki ka man o babae, no? Kasi ang Amazonite, isa po sa mga tinatawag na gambler's stone. So, perfect po ito sa mga mahilig sumugal, mga sabong or online casino, tumaya ng loto, who knows, manalo po kayo, ikaw na po ang kumakakuha ng jackpot loto. Ayan. Sa mga naghahanap po ng mga crystal necklace na panghatak ng pera, pamparami ng pera, then green aventurine po ang nararapat ninyong lagi nyong suotin. This is only 500 pesos po. Guaranteed po na hindi mangingitim sa leeg ninyo because this is sinawsaw po siya sa 18K gold. Ayan, hypoallergenic din po. Kaya the best po siya, pwede po siya sa mga maaarte ang skin. Very, very sensitive po ang skin ninyo. Then this is really, really good for you. Now, next we have Burma Jade or Burmese Jade. Sa naghahanap po ng mga pampaswerte sa lahat ng aspeto sa buhay. Kung gusto nyo maging maswerte sa love life, sa negosyo, sa career, ayan, sa kalusugan, lahat ng aspeto sa buhay ninyo, then Burma Jade po ang maire-recommend ko na kunin ninyo na crystal necklace. For more information about sa benefits and uses ng crystal necklace, just visit my website, www.bonomagos.com. At kung gusto nyong bilhin, just take a screenshot at i-message niyo po sa akin lahat ng mga screenshot ninyo na gusto nyong bilhin ng mga items at i-message niyo sa akin sa Facebook page Facebook page Bonomagos. Okay, i-message niyo po sa akin sa Messenger. Next is citrine. Okay, isa sa mga stones ng mga sellers, mga business owner. Ayan, kung meron kang binibenta, isa ito sa mga the best stone para mabenta ninyo mga binibenta ninyo. So, if kagaya kayo sa akin na mga may binibenta, ayan, hindi ako nawawalan ng citrine. So, if gusto nyong bilhin, again, just take a screenshot at i-message nyo sa akin yung mga screenshot ninyo sa Facebook page Bonomagos. Ayan. And also, we have rose quartz. Ayan, rose quartz is one of the best stones para pampaamo. Ayan, and isa sa mga best crystals din para sa love and relationship. Kaya kung may problema kayo sa love life, ayan, gusto nyong ma-in-love ang person ninyo, gusto nyong, mamuhay ang love sa inyong relationship or mapukaw or mabuhay ang passion and chemistry, ang pagmamahal, then always carry or wear
rose quartz jewelries. Ayan, bracelets or necklace po. Okay, for more information about rose quartz, ayan, isa rin po ito sa mga stones kung gusto nyong makamove forward sa mga past traumatic experiences, emotional trauma, mga heart aches, pains, ayan, mga, any mga sakit na pinagdadaanan nyo sa relationship. Isa ito sa mga makakatulong para, makaget over kayo, rose quartz, for emotional healing. And for more information about rose quartz and uses and benefits, just visit my website, www.bonummagas.com. Next, we have black tourmaline. Now, isa sa mga stones na pangtanggal at proteksyon sa kulam. Kaya kung ikaw ay sa tingin mo ay kinukulam ka, ginagawan ka ng black magic, voodoo, ginagawan ka ng, ritual, masasamang ritual, and may inggit sa iyo ang mga tao sa paligid mo, then you need to wear black tourmaline all the time to protect and to ward off mga evil spirits, mga black magic, ayan, to repel. And also, ang black tourmaline din, nakakatulong para, aside sa clear quartz, ang black tourmaline, isa rin to sa mga crystals na nakaka-absorb ng mga toxic, heavy, negative energies, and then ma-flash out niya sa aura ninyo. So, pang-cleanse din po ito aside sa clear quartz. So, if you're interested to buy, again, lahat ng mga crystal necklace ko worth 500 pesos each because non-fade. Ayan, pwede rin to sa mga sensitive ang skin because it's hypoallergenic. 18K non-fade gold jewelries or necklace. Ayan. So, just take a screenshot sa mga crystal necklaces or other items na gusto nyong bilhin at i-message nyo sa akin yung mga screenshot niyo sa Facebook page, Bonum Magos. Ayan. For more information about all the items and services na in-offer ko, please visit my website, www.bonummagos.com. Ayan, mga madam and sir, sa mga naghahanap po ng mga pampaswerteng crystal bracelets or gemstones, ayan, meron po ako G-agate, red coral, and howlite. Yung G-agate po, madami pong benefits. Makikita nyo po sa website ko na nakasulat yan, www.bonummagos.com. Sa red coral naman po, nakakatulong ito para mabayaran ang mga lahat ng utang ninyo. Isa yan sa mga benefits. Now, more benefits and uses, makikita nyo po sa website, www.bonummagos.com. Sa white howlite naman, nagulat ako sa isa sa mga benefits pala niya ay pangpaswerte or good fortune. Okay, i-check nyo lang ang mga uses and benefits niya, description ng mga crystal nandun po sa website, www.bonummagos.com. Next, we have Amazonite crystal bracelet. Isa sa mga lucky stone or crystal stone or gemstone is Amazonite crystal bracelet. Alam niyo po ba na ang Amazonite po ay isa sa mga stone na tinatawag na gambler stone? That's right. Kung mahilig po kayong sumugal, maglaro ng mga casino online, tumaya sa loto, kahit anong klase ng sugal, okay? Because ang Amazonite stone is a gambler stone. Kung kaya mahilig kayong sumugal, baka ito na yung chance na manalo kayo. Now, we also have Mother of Pearl crystal bracelet. Alam naman natin ang Mother of Pearl ay nagdadala po ng swerte at hindi lang, protection din po ito sa mga negative, evil, dark energies po. Okay? Now, you also have citrine crystal bracelet. Alam nating lahat na ang citrine ay isa sa mga stones na the best na stone sa mga may business. So if you are a businesswoman or a businessman, may negosyo ka, gusto mong lumakas ang inyong negosyo, siguro citrine lang ang kulang ninyo sa buhay niyo para maging lumakas ang negosyo niyo. Ayan, for more info sa mga uses and benefits ng aking mga crystal bracelet, please visit my website www.bonummagos.com.
Next, we also have Burmese jade or Burma jade po. Isa ito sa mga pampaswerte na stone sa Chinese culture. Now, kung gusto nyo pong maging maswerte sa lahat ng aspeto sa buhay, then I recommend na Burma jade po ang kukunin ninyo. Okay, next we also have Labradorite crystal bracelet. Now, isa sa mga pamprotection, protective stone din po ang labradorite at isa sa mga mag-i-enhance ng psychic abilities ninyo if you want to enhance your psychic power, kung gusto niyo mabuksan or ma-trigger ang inyong psychic abilities din, gumamit po kayo or magsuot po kayo lagi ng labradorite. Next, you have red garnet. Okay? Red garnet is also one of the grounding stone. Isa rin po ito sa nagpapabalance ng chakras, and also garnet is a very powerful stone, protective stone din po ito, and also nakakatulong po ang red garnet na mapukaw ang inyong pagmamahal. Okay, especially for those of you na nagkakaproblema o may problema sa love and relationship, isa po ang garnet na mag-i-enhance ng passion and chemistry sa inyong dalawa. So, ma-recommend ko po kung namumblema kayo sa chemistry, hindi kayo gusto ng person mo, hindi ka mahal ng person mo, isa po garnet na makakatulong para ma-in-love sa'yo ang person mo or magustuhan ka niya. And for those of you na may problema sa sexual drive or fertility, isa din po ang garnet stone na makakatulong. Now, for more info, uses, and benefits po ng aking mga crystal bracelets, marami pa po din ako mga style and designs doon. Please just check out my website www.bonomagos.com. Marami pa pong ibang klaseng mga crystal bracelets. Just check out my website and hope to see you there. Now, for those of you na gustong bilhin, just take a screenshot of the item na gusto nyo bilhin at i-message nyo po sa akin sa Facebook page Bono Magos. Maraming salamat po. Ingat po and God bless. Sa mga naghahanap po ng pang-cleanse ng kanilang aura, we have bath salt. Okay, isa po ito sa mga panglinis ng ating aura para maalis po ang mga balakid sa ating buhay. Okay? Pang remove ng mga dark, toxic, heavy energies na kumakapit sa ating aura. Paano natin ito nakukuha? Nakikipagsalamuha tayo sa mga taong toxic, nakakapag-interact tayo sa social media, nakakaaway tayo sa mga comments natin, sa mga replies natin. Any interaction or any reaction towards someone na, very heavy ang energy, nahahawaan din tayo. And of course, sa pagbiyahe-biyahe natin, sa trabaho, sa labas, hindi mo alam yung mga nakasalamuha mo, ayan, toxic din, and then unti-unti kang nahawaan, and then until such time na hindi ka nag-cleanse, nakakapit din sa aura mo, bumibigat po. At yan po ang isa sa mga dahilan nag-create ng blockages sa buhay ninyo. So, isa po ito sa mga paraan, okay, bath salt. If you're interested, it's only 300 pesos po. May kasama po itong ritual. Ako po ang gagawa, kaya hindi na po kayo gagawa. Ang gagawin nyo na lang, i-include po ito ninyo sa pangligo or isama nyo po ito sa pangligo ninyo, okay? Shower ritual. Ayan, ipahid nyo lang sa katawan ninyo. Nabasa, syempre, ang inyong katawan. Parang body scrub, no? Parang body scrub. Isipin nyo lang na parang body scrub nyo. Ilagay nyo. And then, syempre, banlawan nyo ang sarili nyo after. Yan lang po. Sa mga interesado, just take a screenshot at i-message nyo po ako sa Bono Magos Facebook page. For more information about my other products and this product, if meron na sa website ko, just check out my website www.bonomagos.com. Okay, lagi pong nag-update ang aking website. So, ayan. Hope to see you there. Ingat po and God bless.